dito dahil ang ating dinaanan kanina, ang Marcos Highway, meron pa rin mga portions na chest deep o hanggang dibdib pa ang tubig baha at hindi maaaring hindi ka lulusong sa malalim na tubig baha. Yung nakikita nyo sa video yan ay inunan namin sa Hill Fernando Avenue o mas kilala sa tawag na dating Tuason Avenue. Yan po ang makikita natin, ang mga malalaking truck lamang ang nakakadaan dyan sa bahaging yan ng Marikina. Pero nakikita natin, Connie, na marami pa rin ang mga lumalabas at naglalakad kahit na mahirap ang access dahil kailangan nila ng pagkain, tubig at gasolina. Lahat ng gasoline stations dito sa Marikina, Connie, ay sarado at gayon din ang mga convenience stores at mga tindahan na pwedeng mabilhan ng mga basic necessities ng ating mga kababayan dito sa Marikina. Kung meron mga bukas sa convenience store, ay pila-pila naman ang pagbili dahil yun nga kokonti lang ang bukas at napakahaba ng pila sa mga convenience store. At ang ika nga ko ni nakapanlulumo na ating nakita dito sa Marikina ay ang sitwasyon sa Amang Rodriguez Hospital. May natsyempohan tayo kanina, isang 1-week-old na baby overnight nagstay sa bubungan ng kanilang bahay at Connie, nangingitim itong bata at halatang peligroso ang kanyang kondisyon. Ang problema, Connie, ang emergency room ng Amang Rodriguez Hospital ay not functional. Masasabi nating not operational dahil umabot sa hanggang dibdib ang tubig baha dito kahapon sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Ondoy at lahat, Connie, ng gamot, lahat ng equipment, lahat ng gamit sa ospital na pinsala ng tubig baha at hanggang ngayon wala silang kuryente, wala silang tubig at halos hindi nila masustain ang pangangailangan ng mga pasyente nila na inakyat na lamang sa ikalawang palapag ng ospital. Sa ngayon, Connie, ay makikita natin ang mga pasyente. Yes, go ahead, Connie. Gusto ko lang malaman, Ivan, dito sa nakikita natin ngayon sa video, sabi mo nga hindi siya ganun ka-functional sa kasalukuyan dahil sa putikan nito at wala silang mapaglagyan ng mga pasyente. Pero meron pa rin pasyente so far dyan at ilan ba? Yes, Connie, ang survey, ang word na ginagamit nila doon, census daw nila kahapon, 100, almost 200 patients na inakyat nila lahat second floor ng naturang ospital. Kanya-kanyang pwesto na lang, Connie, nandun sila sa sahig. Kung saan sila makahanap ng mapupwestuhan, ay doon na lamang sila pinagpapahinga at nilalapatan ng lunas. Yun nga, Connie, may nakausap tayo kanina, kailangan ng breathing aid ng isa sa mga pasyente. Imbes na makina ang maging breathing aid, mano-mano na binobomba ang tinatawag nilang ambubag para maligtas itong naturang pasyente ito na nahihirapan na sa paghinga. Kaya puspusan ngayon ang panawagan ko ng pamunuan ng Amang Rodriguez Memorial Hospital sa national leadership ng Department of Health na sana ay tulungan sila dahil hindi sila halos ma-respond sa pangangailangang medikal ng mga taga rito sa Marikina. Ano, Ivan, yung karaniwang mga sakit na tinitreat dyan